Kasi kulay ko yung display. Lalayo ako sa display. Thank you. Hi, Ka-Primers! I'm Christina Rubio Dianco, and welcome again to the Primer Pod. Right now, it's a world closer to our employees. Ka-Primers, let us give a round of applause for Miss Jocelyn Soliera. Miss Jocelyn, for sure, super excited na kayo ngayon. Pero Yes. gusto namin malaman, how did you start in Primer Group? Nag-start ako kay Primer last March 1999. So nakapasok ako kay Primer dahil doon sa friend ko, si Glenny Orlina na ngayon. Nasa taga Travel Club Alabang. So pinasok niya ako, nag-start ako sa Travel Club SM Mega Mall as trainee. So ang sabi sa akin nung store head ko before, sabi niya, basta tuloy ka lang hanggat hindi ka sinasabihan na mag-end ka na, pasok ka lang ng pasok. So doon ako nag-start, then napunta ako ng Robinson's Galleria as department store, and then Jansport sa SM Center Point, and then pinaka-last department store ko is sa SM North EDSA. So hawak ko doon Carlton at saka M&M. Then start ako ng talagang travel club is 2003 sa SM Manila. And then after... So, ang dami na palang SM, the Marami Travel na. Club stores na napuntahan mo. How many are these po? Siguro 7 na siya sa SM Manila, SM Manila, Mall of Asia. Napunta na rin ako dito sa Rockwell and SM North EDSA, tapos Trinoma. Yun yung mga pinaka-big store ko, Trinoma and Shangri-La Travel Club. So, yun 24 years ka na, ma'am, sa the Travel Club, Yes. Ano yung mga pagbabago na nakita mo from the day you started to now? Sobrang malaking pagbabago kasi unang-unang nabago sa akin yung daily lives ko, yung like halimbawa yung mga financial problem ko na kumbaga natugunan lahat. Kumbaga natustusan ko lahat ng pangangailangan ng pamilya ko, parang ganun. Ano ba yun? Tissue please. Tapos after nun, parang marami rin akong regular customer na talagang hinahanap nila yung ano ba yun? Pangalawang na lang po. Thank you. Kumbaga yun yung mga customer ko na talagang hinahanap ako. Meron akong customer na 20 decade. Kung gaano ako katagal kay Primer, ganon ko na rin. So, mga katagal. 20 plus years? Yes! Sobra. Kumbaga hinahanap nila yung paano ko sila i-treat, the way ko sila i-assist. Kumbaga, hindi sila yung lahat, pati magulang nila, anak nila, hanggang sa kakaapo-apuhan nila, ako na yung hinahanap. Kumbaga, sila na yung nag-i-introduce sa akin na doon ka pumunta, matutulungan ka talaga nila. Ganon. Yun yung masarap sa pakiramdam. Diba? For sure, lagi nyo naaalala yung mga customers ninyo, no? And for that example po, hanggang ngayon, pag nakikita nila kayo, by name, tinatawag nila kayo. And I think that's something that we actually value as frontliners. People get to know us, no? If we really show them good customer service. Yes. Maliban doon, Miss Jocelyn, meron ka bang nakakatawang storya na gustong ikwento sa amin, Sa dami na napuntahan mong travel club store, saka sa 20 plus years na to. Ang nakakatawang istorya sa buhay na nangyari noon, panahon noon, buntis ako. Okay. Nag-repair ako ng maleta. So, marunong po kayo mag-repair? Yes! Nag-repair ako ng maleta. Kumbaga yung customer na yun, paalis na siya. So, kailangan lang niyang ma-repair yung maleta. Yun yung first time ko mag-repair. It's sa, store ng SM Harrison. So, buntis ako na siguro mga 8 months na yung tiyan ko. Talagang ni-repair ko siya. Tapos sa tuwa ng customer ko, sabi niya, grabe, sabi niya, ikaw talaga ang gagawa. Oh, sir, para matulungan ka namin. At least, kumbaga yung effort mo na pumunta dito, at least may solusyon na nakuha ka. Kumbaga magagamit mo yung maleta mo ng yung walang gulong. As in talagang in-screw. So, marunong po kayo mag-repair? Yes, all around. Dahil sa tagal niyo na po, no? Mm. Okay. Pero, Miss Jocelyn, maliban sa nung buntis kayo, meron bang parang challenging naman na experience kayo? So, yung pinaka-challenging na na-experience ko is nitong pandemic. Okay, lahat tayo nun, Oo, yun yung lahat ng sobra. empleyado ng Primer Group actually. Pero yun yung tipong, ang sabi ni Primer is, pag pumasok ka sa store mo, yung nagla-live selling, basta kumbaga, kung ma-hit mo yung target mo,
may sahod ka. Kumbaga ang challenge na yun, talagang inaccept namin. Yun yung pinaka, kumbaga sabi ko sa mga kasama ko, pasok tayo. Kumbaga, kung maniwala tayo sa sarili natin na kaya nating bumenta at ma-hit yung target, at the same time, may sahod tayo. Hindi man sabihin natin lahat tayo may sahod, at least meron tayong extra income. Pumasok kami noon at thanks God, talagang kumota kami. So, kumbaga natuwa din yung team ko na kahit pa paano, meron kaming extra income na nakuha sa primer, parang pinasahod kami. Sabi din na, tapos yung mga nila-live selling namin, yung mga customer, tuwa sila sa ano, hanggang ngayon. Ito yung maraming mga comments online. Facebook po ito? Yes, Facebook Live yung The TTB, yung The Travel Club Buddy, Trinoma yun. Wow. So, tuwa sila nun. So, ang dami nagla-like hanggang Cebu, nakakarating yung mga item namin na nila-live selling. Kumbaga parang, sabi nga nila, kumbaga yung kahit panahon ng pandemic, andun pa rin kami nagtatrabaho. Yung store namin sarado, pero nag-i-stand, nagla-live selling kami. Pero thrice a week kami pumapasok sa store na Para wala kaming katiyakan kung sasahod ba kami. Kumbaga, makakakuha ba kami ng ano, parang ganon. Kumbaga, lakasan lang ng loob. Yeah. Yeah. Actually, Miss Jocelyn, hangang-hanga kami sa inyo dyan, no? Saka sa ating mga frontliners, pinakita nyo entrepreneurial spirit. Yeah. Actually, nandun yan sa core values ng kumpanya, no? iStep. Sa iStep, ma'am, ano pa ba yung, paano ito nakatulong sa inyo, no? Sa higit 20 plus years nyo dito? So, nakatulong sa akin ang iStep. Grabe, naiiyak ako. Bakit gano'n? Siyempre, galing sa puso nyo to, walang script to, no? Tanong lang to. Actually, fake pa nga. Naiiyak ako. So, mayroon yung sa entrepreneur spirit natin, sa core values namin, ang pinaka number one na gusto ko doon is yung integrity. Integrity kasi, Bakit, ma'am? kumbaga, Siyempre, lahat tayo, dapat yan na in-embody natin. kasi yun lang ang pinangahawakan ng Mamaya tubig na hihingin ko. Crew, tubig naman. Yun kasi yung pinanghahawakan ng company natin para pagkatiwalaan. Imagine mo, pinagkatiwalaan akong mag-handle ng malaking store. In spite na, hindi naman ako graduate. Kumbaga, I start as a simple SA. Parang gano'n. Yun yung talagang pinanghahawakan ko hanggang ngayon. Parang hindi ko siya tinatanggal sa sarili ko na kailangan kahit anong mangyari. Yung tiwala ng kumpanya, as in, andun pa rin. Hindi mo siya tatanggalin. And then, pangalawa is yung self-discipline. Kasi kung may disiplina ka sa sarili mo, magagawa mo lahat ng maayos, parang magagawa mo yung mga inata sa'yo na trabaho ng parang sobrang smooth lang kasi may disiplina ka sa sarili mo, nakapasok ka ng on time, hindi ka na-late parang, at naipapakita mo rin sa mga kasama mo na eto dapat tayo, hindi tayo pwedeng wala lang papasok as in para may sahod, kundi pumapasok tayo para tulungan yung mga customers natin, pamilya natin, at the same time yung kumpanya. Opo. Parehong-pareho tayo dyan, ma'am, ano? Diba? Pumapasok tayo sa maraming dahilan. Pero binavalue natin na meron tayong personal values, ano? At kaakibat ng company's core values. Yes, Para may deliver yung kailangan nating trabaho, pero also pahalagahan natin yung integrity din natin sa sarili. At napaka-importante po niyan ngayon. Ma'am, para hindi ka umiyak, nabalitaan ko na nung una pala, nagta-travel kayo, sagot ng kumpanya. Anong naaalala mo dito? Meron ka bang kwento para sa mga ka-primers natin ngayon? So nakuha ko yun kasi naging, kumbaga hindi ko rin inaakala na maging store of the year, store supervisor of the year ako noon. So yun yung parang sabi ko, paano? Sabi niya may free travel. So eto naman sa Puerto Princesa, lahat yun first time. First time kong mag-travel nang sakay sa eroplano. Wow! First time kong mag-travel na nakasama yung buong pamilya ko, as in libre. Sagot po ni yan? Primer. Wow, Kumbaga, thank you. yun Primer yung baka naman. Yun yung nagustuhan ko na parang hindi lang pala kasi ang iniisip ko nun, paano ako babiyahe kung yung dalawang anak ko, yung anak ko nun is yung isa is 5 at tapos yung isa is 8 years old. Sabi ko, paano ako babiyahe kung maiiwan ko yung mga anak ko? Gusto ko pag bumiyahe naman ako, yung kasama. Kumbaga sinabi na, sige,
Sobrang Isama na excited natin sila, ma'am, lahat. kasi Sabi niya, aeroplano isama na yan. natin. First time lahat yun. Yun yung pinaka-memorable na na hanggang ngayon hindi ko makakalimutan. Kahit hindi sa ibang bansa siguro ako pumunta. Yung dito lang, sobrang napaka... So sa Puerto Princesa, Puerto Palawan Princesa, yan, ma'am. 3 days yun. 3 days and 2 nights. So ganun na-enjoy. Eh ngayon naman, ma'am, na holiday period, syempre alam namin na sobrang daming taong pumupunta sa mga malls ngayon at birth season, ano? Yes. Paano kayo nagpe-prepare sa isang araw para sa assignments nyo dito sa store? Dito naman sa store namin, paano namin siya piniprepare? Siyempre, kailangan pumasok kami ng maaga. On time, hindi pwedeng late. Kasi pag late ka, maraming matatambak na trabaho. So once na on time ka pumasok, maumpisahan mo ng matrabaho yung Then at the same time, pag once na nag-open na ang store mo, yung mga customer mo, mas assist mo talaga sila ng maayos. Kumbaga wala ka kasing iniisip na ibang trabaho na para makasagabal dun sa kung ano yung pag-assist mo sa customer. At the same time, yung customer, hindi mo lang siya ina-assist as customer, kundi ina-assist mo siya, kailangan mo yung needs nila, maibigay mo ng tama. Kumbaga, mapasaya mo sila na lumabas sila ng tindahan mo ng may ngiti at nasa isip na babalik ako sa tindahan na to kasi masasayang kasama yung mga SAs dito. Hindi sila nandito para bentahan lang ako as customer, kundi nandito sila para maging bago kong kaibigan. Parang yun yung gusto namin, nagagawa namin everyday. Yun yung pinaparamdam namin sa mga customer namin everyday. Bumili man sila or hindi, basta ang importante matatak sa isip nila na gusto kong bumalik sa tindahan na yun kasi mababait yung taong nandun. Actually, Miss Jocelyn, tama yun, yung good customer service natin. Actually, great customer service natin. Pero alam din namin yung dinaranas yun na pagkatapos ng ilang oras nang nakatayo, ganun. Anong oras kayo umuwi ngayon dahil birth season na? Ngayon, umuwi kami 11. So, nakakarating kami ng bahay 2 o'clock na or 1 o'clock. Taga saan po ba kayo, ma'am? Ako, taga Moraita, sa may Espanya, sa U-Belt. Pero yung mga kasama ko, taga Cavite, taga Cainta. Pero, ang pinaka-foundation namin doon, kahit pagod kami, dapat uuwi kaming masaya. Uuwi kaming laging uuwi kaming hindi pagod. Kumbaga, masaya pa rin yung the whole day namin. Na para, kumbaga, pag uwi namin sa bahay namin, yun yung boarding house namin, parang gano'n. Oo. Pero at least masaya. Importante is, kahit hapon na, yung sabi nga ng mga kasama ko, ma'am, ano ba yan yung energy mo hanggang gabi? Parang hindi ka napapagod. So, kailangan kasi sa yun, as a leader kasi, kailangan ko ipakita sa kanila yun na hindi ako napapagod. So, every day, para at least sila din, yung energy din nila sa katawan, din nila, kaya ko din yung ginagawa niya. Parang gano'n. So, leadership by example. Actually, pinapakita ni Miss Jocelyn na alam mong kahit 2 oras ang biyahe mo, di ba? Tapos ilang sakay kayo, ma'am, papuntang 2 bahay? sakay ako. 2 sakay, So, no? abang-abang Pero kami sa labas. kada araw, sumusubok at lumalaban na pumasok ng maaga at makahit ng kota, tama ba? Yes. Dahil pag nakahit ng kota, magandang incentive, tama ko, ma'am? Tama. Ngayon ba, ano bang, gaano po ba karami ang mga dumarating na mga customers dito ngayon sa TTC Rockwell? Ngayon, marami na. Before kasi may konting, pero ngayon sobrang, pagbukas pa lang ng store mo, sobrang andyan na sila, dami na bumibili ng mga pangregalo kasi nga Christmas season, yung iba sobrang nagra-rush, yung iba naman bumibili sila ng para sa sarili na lang nila. Pero at least yun, lahat yun naman namin, na-assist namin ng maayos. Baga yung teamwork namin talagang andun yung hindi nawawala. Thank you, Ms. Jocelyn, for sharing that. Ngayon sa mga marami naghahanap ng trabaho at sa mga gustong pumasok bilang frontliners sa store operations. Bilang frontliner, ano mga ipapayo mo sa kanila? Sa mga nagsisimula pa lang? Dun sa mga ang masasabi ko lang sa kanila, once pinasok nila yung trabaho na ganito, dapat umpisa pa lang nasa puso na nila. Mahalin na nila yung kasi once na isinapuso mo yung pagtatrabaho mo, kahit nahihirapan ka, sobrang gagaan siya kasi gustong-gusto mo yung ginagawa mo eh. Pero pagka itinrain mo siya as parang gusto ko lang kumita, parang hindi siya ganun kasayang magtrabaho, parang ang bigat. Kailangan lagi mo lang iisipin na nandito ako para makatulong sa pamilya ko, mag-enjoy ako, sumahod ako para sa mabili ko yung mga pang-financial, mga personal mga pangangailangan niyo, ma'am. Personal kong gamit na hindi ko na kailangan iasa sa magulang ko. At the same time, makatulong ka rin sa iba.
Parang ganon. Yun yung parang mahalin mo. Number talagang pinaka-importante, mahalin mo ang yung trabaho. trabaho. Kasi sa hirap ng buhay, aasa tayo sa parents natin. So maging isipin natin gaano ba kahirap yung ginawa ng parents natin bago tayo lumaki ng ganito. Yun yung magiging Kaya dapat once na nasa trabaho na tayo, mas pagbutihin pa natin, ibigay natin lahat ng best. Kumbaga hindi lang hangga't kaya mong ibigay, huwag ka maghintay ng kapalit. Kasi pag hinughintay ka ng kapalit, parang ang lalabas nun, hindi mo gusto yung ginagawa. Parang at the same time, mananawa ka kagad, alis ka. Pero kung hindi ka naghihintay ng kapalit, magtatagal ka ng ganito katagal sa trabaho na masaya. Anong plano nyo ngayon, Miss Jocelyn, ngayong holiday break, no? For sure, may pasok kayo sa... May pasok kami sa Pasko. Oo, okay lang. Anong gagawin nyo pagkatapos naman with your family? Pagtapos namin ng Pasko, mostly sa bahay lang naman kami. Kumbaga, hindi kami masyadong mas sanay na kami na kumain ng sabay-sabay. Mahilig po kayo magluto, ma'am? Yung asawa ko mahilig magluto, ako taga-kain. Kumbaga yung asawa ko, siya yung nag-aasikaso sa amin pagdating sa pagkain. Pero at least, yung mga ibang needs naman ng mga anak ko, like kung ano yung bibilhin pagdating sa mga ako naman yung kasama. Christmas parties nila. Yes, yun yung mga needs nila na kasi ako yung parang nagiging nila, taga-support pagdating financially. Ilang taon na po mga anak nyo ngayon, ma'am? Yung panganay ko is 20. Okay. And then yung bunso ko is 17. Oh, wow. Diba? Senior high na po yan, saka college po ba po? Yes, yun yung Kaya lalo ako nagpupursige kasi May college na po. Kayo dalawa na po bang college yan? Magka-college na rin yung isa. Ano pong courses nila? Yung Kung course gusto pong ma-share. yung panganay ko is hospitality management, and then yung ko naman bunso ko is sa ICT. IT? IT naman siya sa senior high. Kasi gusto daw niyang maging IT engineering, parang ganon. At taas kamay po ako sa inyo, no, na napalaki niyo yung mga anak niyo. Ngayon college na, together with the primary groups, the travel club. Kasi 24 years na kayo, ma'am, dito, di ba? As you reflect naman po, no, for the future of the primary group, ano nakikita niyo mga pagbabago na maaaring maganap with your assignment here? Mga pagbabagong siguro yung parang iba na kasi yung nature ng ngayon ng trabaho ng like more on online na. Kumbaga yun yung kailangan naming ma-adapt. Tapos yung sa mga SAs naman natin na hindi na sila yung kagaya nung before, masyado na silang Gen Z ngayon. The way na paano namin siya i-treat, kumbaga iba na yung hindi kagaya dati noon, sobrang kailangan strict ka sa mga SAs mo. Ngayon iba na, kailangan sasabihan mo sila ng malumanay, explain mo sa kanila ng maayos yung mga gagawin nila para at least hindi sila kasi iba na yung Gen Z ngayon, masyadong maramdamin sila versus yung before kasi is talagang pag sinabi, isang sabi lang sa amin noon, pag sinabing hindi pwede, as in no question asked na. Talagang gusto. So it may be a strategy, a tip coming from Miss Jocelyn on how to handle new type of employees, di ba? Tulad ng pagbabago ng uniform nila ngayon. Na very modern opa, di ba? Very Korean inspired. Ganda nga po eh. Yes. Okay. So, dahil nabanggit niyo yung Gen Z, at gagawa natin ang hashtag, kunwari yun, yung experience nyo ngayon at sa pagiging empleyado ng the primer group. Anong hashtag yun? Hashtag feeling blessed ako ngayon. Bakit blessed? Bakit sobrang blessed? Kasi sa totoo lang, nakapagpagawa na ako ng 2 bahay. Saan po itong mga I have my own house. Wow! Isa yung mga napundar ko kay Primer. Kaya sobrang blessed ako. At the same time, natutulungan ko ang buong pamilya ko. Financially, at saka yung mga gamot-gamot ng mga parents ko. So, kumbaga, ako na yung umaako para at least hindi sila ganun mahirapan. Yun yung ko, sobrang blessed ako na nandito ako. Dahil sa incentive ko, nakapagpatayo ko ng bahay. So, next ko is sasakyan mo. Meron ng next na. Yeah. At yun ang maganda actually, no? To be able to end this podcast, being able to have goals, diba? Merong pangarap ginusto mong magkabahay. Ngayon, 2 na. Ngayon, ang plano ni Miss Jocelyn, isang sasakyan. Yes, no? para sa At hindi malayo yun. Basta magtrabaho ng maayos. At sabi nga ni ma'am, incentive pag naka-quota. So, yun ang pinaka-importante. Dahil binibigay natin. At in behalf of the management, of the HR team, the management,
nagpapasalamat ako sa mga tulad nyo na frontliners Yes. namin. Kung wala kayo, wala rin kami sa back office team. At kung wala yung sales sa stores, hindi may tataguyod ang Primer Group. So nagpapasalamat kami sa lahat ng mga frontliners namin. Tulad ni Miss Jocelyn Soliera, Yes. 24 years sa Primer at reaching 25 25. on our 40th anniversary. Yes. So we are very much excited to see people like you who would grow with us, embodying the Primer's core values. Miss Jocelyn, to be able to end this podcast, anong message mo sa ating mga ka-Primers? Okay, ang message ko is happy holidays sa ating lahat and pagbutihin pa natin sa 2024 para mas maging masagana ang ating taon. So thank you 2023, and we are all ready for 2024. Yeah. So again, thank you again, Miss Jocelyn. Palakpakan natin si Miss Jocelyn. So again, I'm Thank Christina from HR, and we would like to thank you for watching this episode of the Primer Pod, A World Closer. Thank you, ka-Primers! Thank you. Kukunin ko na yung tumi ko.